Magandang hapon po sa bawat isa. Pasensya na kayo, medyo nagbibinata yung boses ko ngayon. Purihin si Lord at sa hapong ito malalakas pa rin tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. I-acknowledge natin siya sa buhay natin ngayon sa hapong ito. And praise God, kahit na maulan, si Lord talaga ang nagbibigay sa atin ng desire ng puso natin na magkadikita dito sa simbahan upang purihin siya at sambahin siya. Amen? Kaya itaas ang pangalan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung nakaraang linggo po, ating pong napag-aralan yung tungkol po sa salita ng Panginoon na binalik tayo doon na nalaman natin na yung original design pala ng Panginoon sa atin is to manage sa lahat, sa gabos na bagay na kanyang nilikha. Amen? So, manager ang bawat isa sa atin dito. At sabi niya, di ba? Sabi nga niya sa Genesis, binigyan niya ng karapatan yung tao na mamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha, magbigay ng pangalan, ano pa? Marami. Marami siyang binigay na na karapatan ng tao na gawin yon kasi nais ng Panginoon na nang nilikha niya ang tao, yung tao ang magmamanage ng kanyang nilikha. Din nalaman din natin yung nakaraang linggo in Matthew chapter 25, verses 14 to 30 na si Lord ay may mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Lahat po ba ay pinagkatiwalaan? Amen. Alam niyo, yung buhay na meron po tayo ngayon, yan po ay isang patunay na pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya dapat pagkaingatan at gamitin natin yan sa Panginoon. Nalaman din natin doon na may 3 alipin doon na pinagkatiwalaan, may 5, diba? May 2,000, may 1,000. Tama? At nakita natin na umunlad yung 2, nag-grow. At ginamit talaga nila yung pinagkatiwalang bagay sa kanila ng kanilang Panginoon. Hindi yung 3, hindi niya ginamit. Bagkus, anong ginawa niya? Ibinaon. Diba? At nung bumalik yung kanilang amo, yung kanilang Panginoon, ibinalik niya yun ng walang labis, walang kulang. Okay na rin naman, di ba? Pero yun ba talaga ang kalooban ng Panginoon? No. Bakit? Kasi nung binalik niya yon ng walang tubo o hindi man lang kumita o hindi man lang nadagdagan yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ang sabi sa kanya, kunin nyo ang 1,000 sa taong ito at ibigay nyo sa may 10,000. So meaning, kung merong ibinigay sa atin ng Panginoon at hindi natin ginamit, kukunin niya ito ulit sa atin at ipagkakatiwalaan niya doon sa mga tao na meron pa. So ibig sabihin, may inaalis sa atin kapag hindi natin ginagamit. Di ba mga kabataan? Pag hindi daw natin ginagamit, no? Ating mga kapwa kabataan, pag hindi natin ginagamit, inaalis yung mga bagay na yan. Mga ate, di ba? Pag hindi daw natin ginagamit, inaalis siya sa atin. So ngayon, sa hapong ito, merong koneksyon yung ating pag-aaralan. Kung nung nakaraang linggo, kapag hindi natin ginagamit, ay inaalis. Ngayon naman, kapag hindi tayo nakakonect, hindi na nga nakakonect, pinuputol pa, tinatapon pa, sinusunog pa. Are you ready? Ay, parang hindi sila ready Ready? Okay, sige. Let's go. At ibang na ito. Malinis siya, kuya. Okay. So basahin po natin ang text sa John chapter 15 verses 1 to 8. Ang sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo.
Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay itinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung tayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y maging mga alagad ko. Manalangin pa tayo. Lord, maraming salamat Panginoon sa hapong ito. Thank you so much Lord God sa mga buhay na yadi niyan. Purihin ka, tas ka sa buhay ng bawat isa. Lord, guide us and give us a wisdom, Panginoon, to understand kung ano yung mga bagay na nais mong iparating sa amin ngayon. Personally, Panginoon, nang sa gayon, sa araw-araw, may pamuhay po namin ang iyong salita, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami na i-check at i-ayos, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, ang aming relationship sa inyo, Panginoon, Lord God, at mangyayari lamang ito, Panginoon, kung aming susundin at pakikinggan ng iyong salita, Panginoon. Lord, guide us and lead us, Panginoon, sa apong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, atin mo nang tingnan siyasatin muna natin ng madali yung salita. Ang kwento dito ni Jesus ay isang paghahambing o parang pagpapareha o pagkukumpara. At ang sabi niya po dito, sabi niya, ako ang puno ng ubas. So meaning, ang sinasabi po dito na puno ng ubas is si Jesus, si Jesus. Sabi niya sa verse 1, di ba? Titingnan natin doon. Sabi niya, ako ang puno ng ubas. Ayan, nakakita na ba kayo ng ubas? Ayan, hindi yan totoong ubas ha. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na, ayan, yung brown, parang brown ba yan? Nasa gitna, sa baba. Ayun yung puno, represent Jesus Christ. And sabi niya, yung kanyang ama, ang tagapag-alaga. Then in verse 5, sabi niya doon, kung sa verse 1, sabi niya, siya yung puno ng ubas, ang ama ang tagapag-alaga, sabi niya sa verse 5, kayo o tayo. Tayong sumusunod, tayong mga nananampalataya, ang sanga. Gets natin? Nakuha natin yung ibig sabihin sa sa word na to, sa salita ng Panginoon. Na inilalarawan dito na ang puno ay si Panginoong Jesus. At ang sino mang nakakabit sa Kanya ay magbubunga at hindi lang basta magbubunga, kundi magbubunga ng sagana. And he said, verse 7, na sabi niya, kung nanatili tayo sa Kanya, dapat nanatili sa atin ang Kanyang salita. Amen? Nanatili po ba sa atin ang salita ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Kasi, sa hapong ito, gusto kong i-explain sa inyo, gusto kong iparating sa inyo na napakahalaga pala na manatili tayo kay Panginoong Jesus. Ayan. Bakit yun ganun? Bakit kailangan nating manatili kay Jesus? Diba? Kung titingnan natin ang isang halaman, ang isang puno, mas medyo paano lang natin ng konti, yung yan nga dyan, yung ubas nga dyan, pero literally, kung meron tayo dito sa simbahan nyo, may puno ng bayabas dyan. Yung bayabas na yan, nakatanim yan dyan, may mga nakalubog yan dyan sa lupa na mga ugat. At kapag yung ugat na yan, maganda ang kanyang pagkakakapit sa lupa at yung nakakapitan niya ng lupa is napakataba, healthy. Makikita yan sa kanyang mga vines, sa kanyang dahon, at maging sigit sa lahat sa kanyang mga magiging bunga. Di ba? Sino na yung nakatikim ng mga bunga dito ng bayabas? Anong masasabi nyo? Masarap ba? Oh, Sir Jervis, madalas nakakatikim ng bayabas dyan. Di ba? Praise God. Ibig sabihin, healthy. Nakatungtong talaga siya. So kung si Jesus Christ ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, ibig sabihin mga kapatid, nakakonect tayo, nakakabit tayo sa matibay, sa source. Amen? Kaya,
Sa hapong ito, mga kapatid, um, I propose, di ba? Parang isang lalaki na nagpo-propose sa kanyang iniirog, di ba? Sa kanyang minamahal, di ba? Gusto ng pakasalan, di ba? Ako ganun din, mga kapatid. Gusto kong i-propose sa inyo sa hapong ito na we should always stay connected to the source. Amen? Now, mas linawin natin, sino ba yung source according sa mga paliwanag natin kanina sa word ni Lord? Si Jesus Christ. Si Jesus. Amen. Si Jesus ang source. We should always stay connected to the source. Bakit? Ayan, yung tanong din, di ba? Pero bago tayo sagutin yung bakit na yan, kailangan tingnan muna natin kung gaano kalaga yung pagkakakonek ng isang bagay sa source. So isa sa meron tayo dito na pwede kong gawing halimbawa ay itong mga electric pan natin. Di ba? Yung mga electric pan natin, nararamdaman natin ang presence niya ngayon kasi nakasaksak siya sa outlet. Tama? At kapag sinaksak mo yan dyan, pag clinic mo yung level 1, level 2, level 3, under siya at magpuproduce ng hangin. Pero kung nandyan lang yung electric pan na yan, pero hindi mo yan kinukonek sa source ng kuryente, kahit na okay yan, hindi yan magpapunction ayon sa design sa kanya. So ganun kahalaga na makakonek ang isang bagay sa source para ma-appreciate natin siya. Di ba? So ngayon, parang nakita ko, kakasaksak lang nitong electric pan na to. Na-appreciate ko siya kasi pinagpapawisan na ako eh. Pero kung hindi yan sinaksak dyan, hindi nagkaroon ng kuryente, walang dumaloy na kuryente papunta dito sa wire, papunta doon sa kanyang machine, sa kanyang makina, hindi ko ma-appreciate na itong electric pan na to, kaya palang mag-produce ng hangin para bigyan ako ng kaginhawaan. Diba? Na-guess nyo, ibig sabihin ng source? Ha? Ganun kaganda pala, ganun pala katindi kapag nakakonect tayo sa source. Pakisabi, connected. Ayan, connect. Di ba? Kami sa trabaho namin, may tinatawag din kaming connect. Di ba? So napakaganda na kapag tayo ay nakakonect sa source talaga, ibig sabihin, madali nating nararamdaman yung presence. Tulad yan, itong electric pan. So balik tayo sa tanong na, bakit ano bang meron kapag konektado tayo sa source o kay Jesus? Ayan. Ano bang meron? Diba? Siyempre, nung unang tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, na tagapagligtas sa ating buhay, nagkaroon na tayo ng direct access sa Kanya. Amen? Simula nung tinanggap natin siya sa Panginoon. Pero dito sa pinag-uusapan natin ngayon, what is the important? Ano ba yung kahalagahan ng pagiging konektado kay Panginoong Jesus? Napakahalaga po ng ating pagkukonek sa Panginoon dahil kapag konektado tayo sa source, number 1, sabi po natin dito is, there is provisions in connection. Namumunga ng sagana. And verse 4 and 5 ng John, sabi po niya dito, Juan 15 po yan, chapter 15, di lang nailagay. Sabi po dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. So yan, nin-highlight ko po yung nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Isa pala sa napakagandang bagay kapag konektado tayo sa source is merong provision. Namumunga po daw tayo ng sagana. Mamumuhay tayo abundant. Pwedeng masabi natin ang provision na to is pera. Diba? Pag sinabing provision, kadalasan na naisip natin pera. Tama po? Lord, thank you sa provision.
Nakapag-exam ako ngayon, nakapagbayad ako sa tuition fee ko, nakakuha ako ng permit para mag-exam, di ba? Sa college, ganyan. Oh, experience ganyan sa Lewis dati, pag no permit, no exam. Lord, salamat sa provision. Ano pa? Karangyaan sa buhay. Nabibili natin yung ating mga gusto. Pwedeng ganun. Ang ibig sabihin nitong namumunga ng sagana. Pero may sinasabi ang Biblia tungkol sa bunga na dapat taglayin ng mga mananampalataya. Mga mananampalatayang tunay na nakakonect kay Panginoon. Sabi po sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23, sabi niya po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ayan, sino po ba dyan na may mga pag-ibig? Kagalakan. Nagagalak pa ba kayo? Parang nakikita ko sa mga mukha nyo, hindi na kayo nagagalak. Ha? Kapayapaan. Pagtsatsaga. Mga kabataan, may pagtsatsaga pa ba? Amen, sabi ni Cheska. Kabaitan. Kabutihan. Katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, the Bible says na ang tunay na nakakonek sa Panginoon, yung tunay na mga namumunga, ay nagbubunga ng mga katangiang ito. Pag-ibig, di ba? Napakahalaga ng pag-ibig. Sa lahat ng mga nabanggit dito, mas pinakalabaw, ano ba sa, higit, mas higit ang pag-ibig. Dapat tumataglay tayo ng kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kahinahunan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. Ito yung mga bunga na ninanais ng Panginoon na sana maabot natin, marating natin. Ito yung sinasabi niyang namumunga ng sagana. At paano daw natin ito makakamit ang bunga na to? Kung tayo ay mananatili sa Kanya. Diba? Example, yung mga nananatili. Pag may ayuda, sinong nakakakuha? Yung mga pumila. Yung mga nagtiyaga maghapon na pumila para makakuha ng bagay na to. Di ba? Nag-guess nyo ibig sabihin? Na kailangan pala nating manatili sa Panginoon anumat anuman na mangyari. Siyempre, ang life ng ang pagiging anak ng Panginoon, ang pagiging manampalataya is not easy. Ang daming challenges. Tumingin ka lang sa kapatid mo, challenges na eh. May problema na agad eh, di ba? Lumingon ka lang, may na hindi ka lang nagustuhan, challenge na agad. Kaya pala laging paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, kailangan nating manatili. At kabalikat ng sinasabi na anuman ang mangyari, kailangan nating manatili. Kasi pag nanatili tayo sa Panginoon, doon natin makikita yung bunga. Doon tayo mamumunga. Doon tayo lalago. At yung mga paglago na yon at ang bunga na yun na sinasabi na yon, itong sinasabi po sa Galatians 5:22 to 23. Na dati hindi ka naman parang lagi kang nakabusangot, pero ngayon, dahil ramdam mo yung presensya ng Panginoon, lagi kang magalak. Dati, parang ang bilis mong mainip, pero ngayon, may pagtsatsaga ka na. Di ba? Nagbabago. Amen? So, manatili po tayong connected sa ating Panginoon, sa ating source. Next, ano bang meron ng isang mananampalataya kapag konektado? Sabi po dito, kapag tayo ay konektado sa source, pinakikinggan ng Panginoon. Pinakikinggan pa ba tayo ng Panginoon? Na-experience nyo pa ba? Nararamdaman nyo pa ba na pinakikinggan kayo ng Panginoon? Lord, pinakikinggan mo ba? Naririnig pa ba kita? Pero sabi niya, kapag tayo ay konektado sa Panginoon, yes, pinapakinggan niya po tayo. Sabi niya po sa verse 7 ng 15, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Wow! Praise God!
Ang ganda nun. Sabi niya, hilingin po daw natin kahit ano. Whatever you wish. Kahit, pag sinabing kahit ano, anong ibig sabihin nun? Ate Tricia, pag sinabing kahit ano man ang gusto mo. Diba? Pag sinabing kahit ano, anong ibig sabihin nun? Sabi niya, hingin mo daw kahit ano daw yung gusto mo. Pag sinabi bang kahit ano, lahat, pwedeng masabi natin na lahat? Yes, di ba? Kahit ano daw yung maibigan natin, hingin daw natin sa Panginoon. At tayo daw ay kanyang pakikinggan at tutuparin niya daw yun para sa atin. Oh, bait naman, nakaka-love naman yung Panginoon natin. Pero kailangan natin matiyak, daw tayo dapat ay manatili sa Kanya. Dapat, we should stay connected sa Panginoon. Hilingin mo kahit ano, di ba? Mga boys, marami tayong hinihiling, di ba? Bakit kaya kuya, puro boys lang ang tinatanong mo? Siyempre, mga girls, meron din kayong hinihiling, di ba? Tama? Lord, gusto ko ng, yung madalas na narinig ko dati, dark, tall, never mind na lang. Gusto ko ng gwapo, matangkad, maputi, di ba? May dumating. Hanggang sa naging never mind na lang, Lord, basta bigyan mo ako. Di ba? Marami tayong hinihiling. Pero sabi ng Panginoon, pinakikinggan kita kung ikay mananatili sa akin. Sabi niya sa verse 7 ng Juan. Ng chapter 7, ng chapter 15. Next. Kapag konektado tayo sa Panginoon, ano ba yung nangyayari? Pangatlo po, ang sabi niya po dito, napaparangalan ang Panginoon. Ayan. Ang pananatili po pala natin sa Panginoon ay nagbibigay ito ng karangalan sa Kanya. Napaparangalan ng Panginoon dahil sa ating pamumunga. Amen. Diba? Kasi, kung nakikita ng Panginoon na yung bunga na nakikita na yung sinasabi sa Galatians chapter 5, nangyayari sa buhay natin. Sabi nga sa verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So, ibig sabihin guys, mga kapatid, hindi lang pala ito basta gagawin lang natin na magbunga, kundi pag nagbunga po tayo, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung pananatili natin sa Kanya, magbibigay ito sa Kanya ng honor. At yung bunga na tinutukoy dito ng Panginoon, ito rin yung sinasabi niya dito sa Galatians chapter 5 na pag-ibig, kagalakan, pag ito'y naging taglay natin bilang mga mananampalataya, masasabi natin na, wow! Sabi ng Panginoon, napakagaling mo anak, very good ka talaga. Kasi sa pananatili mo sa akin, maabot mo ang level ng bagay na ito. Napaparangalan ng Ama, kasi alam niyo mga kapatid, the Lord give us a life. Nilikha tayo ng Panginoon. At ang major things kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng buhay is yung mag-glorify siya. Nag-glorify pa ba natin ang Panginoon sa ating mga buhay? Napaparangalan pa ba natin siya sa ating mga buhay? Dahil ang magbigay ng karangalan sa Diyos ay ang pinaka-reason ng buhay ng isang tao. Kaya praise God, sa pananatili mo dito, nabibigyan natin ang Panginoon ng kagalakan, nabibigyan natin ng Panginoon ng kapurihan, dahil sa buhay natin, nakikita ng Panginoon yung bunga. Yung bunga na kung saan may pag-ibig, may kagalakan, may kahinahunan at kabaitan. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Next, ang mananampalatayang natiling konektado sa source ay napapatunayan na tayo ay kanyang mga tagasunod.
Sa verse 8 pa rin po. Ang sabi po dito, napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y mga alagad ko. So meaning mga kapatid, kapag tinataglay natin yung mga katangian, ng pag-ibig, ng kagalakan, ito yun, kahit hindi natin sabihin, nakikita sa ating pamumuhay, ito'y nagpapatunay. Sabi niya, ito ay ebidensya na tayo ay mga disipulo ni Kristo. Hindi kasi pwedeng sabihin na tayo ay mga disciples ni Lord, Jesus Christ, pero iba yung nakikita sa buhay natin. Hindi po pwede yun. Kundi, kung ano yung mga bunga na sinasabi po dito sa Galatia, ito yung dapat taglayin ng mga mananampalataya. Ito yung magpapatunay, ito yung magpapakilala na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Na kahit hindi ka magsalita, na kahit hindi mo ipagmalaki, hindi mo ipagsigawan na kay Kristo ka, pero dahil sa kung paano tayo mamuhay everyday, kung paano tayo makipagkapwa, kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay, nakikita yung katangian ng Panginoon sa buhay natin, yun na mismo ang mag-i-speak na tunay na tayo ay konektado sa Panginoon. Magpapatunay na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Bakit? Kung may mga magagandang bagay na nangyayari, kung ano yung mga bagay na nangyayari po sa mga tao na konektado sa Panginoon, ano naman po ang sitwasyon ng mga mananampalatayang hindi konektado sa source? Ano po ang nangyayari? Anong situation ang meron ang isang mananampalataya kung hindi siya konektado sa source o sa Panginoon? Di ba? Kung babalikan po natin yung preaching last Sunday, doon, kapag ang isang mananampalataya ay hindi niya ginagamit kung ano yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, inaalis. Tama? Inaalis at ipinagkakatiwala pa dun sa iba. Ngayon po, ang buhay ng mga mananampalataya kapag hindi konektado kay Lord, hindi konektado kay Jesus, ang una pong mangyayari sa kanya, inaalis. Pinuputol. Sabi po sa John chapter 15 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yun, dito na tayo. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kung ihambing natin sa chapter 29, verse 28, 25, verse 28 and 29, rather, sabi niya dito, kung sa John inalis, dito ang sabi niya, kunin sa kanya ang 1,000 salaping ginto, ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Ibig sabihin, inalis na sa atin yung mga bagay na to, pag hindi tayo konektado kay Lord, at ipagkakatiwala pa sa iba. Ang sakit nun, di ba? Sino na po sa inyo dito ang nakaranas na may pinagkatiwala, tapos dahil parang hindi mo nagamit, hindi natin napakinaman, inalis, binawi sa inyo. Mayroon na bang binawian dito ng pinagkatiwala? Pero nung nandyan siya, nung nasa atin pa, parang wala tayong pakialam. Pero nung oras na tinanggal na sa atin, nung inalis na sa atin, doon natin nakikita na mahalaga pala siya sa atin. Mahalaga pala siya sa akin. Diba? O parang ibang ngiti niyo mga yuta. Ano bang ibig sabihin ng mga ngiti na yan? Ha? Diba? Piling tao? Grabe ka naman, Lord. Pina-experience mo lang sa akin ang pag-ibig niya. 3 days lang. Ika-4 na araw, inalis mo na sa akin. Sakit nun, di ba? Ba? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Sakit nun, Lord. Di ba? Hindi tayo connected . Ito talaga yung mangyayari sa mga mananampalatayang nananatili lang . Unawain nyo . Ito yung mangyayari sa mga mananampalatayang nananatili lang, pero hindi nagbubunga.
Gamitin ulit natin yung illustration ko kanina, yung electric fan. Kanina, yung electric fan, sabi ko, pag hindi mo siya sinaksak dito, hindi mo mararamdaman ng presence niya, yung pag-produce niya ng hangin. Tama? Pero pwede rin natin siyang isaksak, pero pag pinaandar natin siya, hindi siya nag-aandar, kahit na may kuryente. Bakit kaya? Kasi may problema. Sometimes, ganun din po sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon. Hindi nga tayo umaalis literal na nawawala tayo dito, pero hindi tayo namumunga. Bakit? Kasi feeling lang natin connected tayo, pero ang totoo talaga, inside in our life, inside in our heart, may problema. Yung pala, pag binuksan mo yung head ng electric fan, kaya pala hindi siya umaandar kasi merong isang wire, maliit lang na wire, na hindi nakakonect. Sometimes sa buhay ng Kristiyano, maliit lang na problema, hindi na magpapangsyon ang buong Christian life. Bakit? Kasi may problema. Kailangan i-fix. Kailangan i-repair. E sino ang magre-repair no sa atin? Si Lord. Ang kanyang salita. Sabi sa verse 3 ng John 15, ang salita ko ang maglilinis sa inyo. Amen? Ang salita ko ang maglilinis sa inyo. So, napakahirap po pala ng sasapitin ng mga mananampalatayang hindi konektado sa Panginoon. At alam niyo po yung masakit, mga kapatid? Kapag hindi tayo konektado, di ba? Mananampalataya tayo pero hindi tayo konektado sa source. Alam niyo yung pinakamasakit kung ano? Yung lahat sila nagkakape pero ikaw wala kang kape. Joke lang. Ang pinakamasakit, mga kapatid, yung inalis ka na, pinutol ka na, hindi pa nakontento, sinunog ka pa. Susunugin pa tayo kapag hindi tayo konektado sa Panginoon. Sabi niya sa John 15:6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Inihagi sa apoy at nasusunog. Wow, grabing sakit nun. Ha? May trinay na ba sa inyo ditong sunugin? Praise God at wala pa naman. Di ba? Masakit yun. Ha? Leadership camp. Okay. Sisihin nyo yung nagpa-leadership camp sa inyo, sinunog kayo. Di ba? And sabi po dito sa Matthew 25 verse 30, ito yung masakit. Inalis na tayo kasi hindi tayo nagbubunga. Itinapon na tayo kasi hindi tayo nagbubunga. Sasabihin pa tayo itapon nyo sa kadiliman. Sa labas ang walang silbing taong iyan. Diba? Pinag-usapan nga namin ni Kuya Jay at ni Kuya Earl kahapon. Diba? Hindi lang yan double murder, bro. Triple. Yung parang sinaksak ka na, binayo-bayo ka pa. Parang grabe na talaga yung, di ba? Antindi nun. Na-imagine nyo, nakikita nyo yung ibig sabihin nun na itapon sa kadiliman sa labas ng walang silbing tao niya at doon mananangis siya, mangangalit ng kanyang mga ngipin. Yung sa sobrang sakit na ipadadanas sa atin kasi hindi tayo connected, di ba? Maraming nanatili pero hindi nagbunga, di ba? Ito yung sasapitin, mangangalit yung ngipin. Yun talagang nagbabagot sa sobrang sakit. Sino ba naman ang hindi magngangatalang ngipin, hindi magagalit ang ngipin kapag itinapon tayo dun sa apoy? Nasamantalang minsan, mahawakan lang natin yung pugon o yung kalan kapag nagluluto tayo, na disgrasya nating nahawakan ng something na mainit, napapaaray na tayo, di ba? O kaya, biglang takbo mo tapos tumama sa kanto ng lamesa yung tagiliran mo, tipong, parang grabing sakit na namamatian. Ito po yung sasapitin ng mga mananampalatayang hindi konektado sa Panginoon. Kuya RC, meron palang mga mananampalataya na sinasabi pero hindi konektado. Yes, meron. Yung inugat na, inaabot na ng ilang dekada sa simbahan, pero hindi pala totoong nakakonek sa Panginoon. Fake na mananampalataya. Paano ko masabi?
Kapag hindi natin tinataglay ang bunga ng Espiritu, pag hindi natin taglay ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kabutihan, ang kahinahunan, ang pagiging mabait, ang kabutihan, masasabi kong fake na mananampalataya yun. Kasi ang katunayan ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay yung mga nagbubunga ng sagana. Yung mga taong pinapakinggan, nararamdaman nilang pinapakinggan sila ng Panginoon. Meron silang direct access, meron silang connection sa Panginoon. Yung mga mananampalatayang binibigyan ng karangalan ng Panginoon. Yung mga mananampalatayang malalaman na nagbubunga dahil nagpapakilala na sila ay tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaya ngayon mga kapatid, one of the verse pa dito po sa chapter 30 ng Matthew, verse 41 to 43, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ng lahat ng nagiging sani ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihagis nila ang mga ito sa lumalagab na pugon at do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So, ito yung mga sasapitin ng mga mananampalatayang hindi totoo na konektado sa source. Hindi totoong konektado sa Panginoong Yesus. Ihagi sa apoy. Diba? Aalisin, puputulin, susunugin. Ito yung kahihiyatnan ng mga mananampalatayang nagjo-join-join lang. Ano yan? Pa-join-join lang kasi masaya dito sa church. Ha? Ha? Pa-join-join lang kasi nandito si Crush. Kaya nung nawala si Crush, wala na rin. Ano pa? Pa-join-join lang kasi masaya pa. Pero nung medyo nasaway, medyo nasabihan ng konti, nakorek ng konti, nawala na. Ito yung mga pa-join-join lang. Ibig sabihin, hindi talaga totoong mananampalataya. Kaya masakit man pakinggan, yung mga ganitong klaseng sanga, inaalis ng Panginoon, pinuputol ng Panginoon, tinatambak hanggang matuyo, susunugin. Di ba ganyan ang ginagawa sa mga panggatong? Sino yung nagagatong dito? Ba? Puputulin yung kahoy. Ito, putulin na lang natin itong mangga na to kasi hindi naman siya nagbubunga. Ang gawin natin panggatong. Ba? Tanong ko sa inyo mga kapatid, tayo ba? Tingnan natin sarili natin. Tayo ba? Konektado ba tayo? Ikaw, konektado ka pa ba? Diba? Tingnan mo yung sarili mo. Ilang years ka na nandito? 2 years? 3 years? 1 year? Konektado ba ako kay Lord? Konektado ba ako sa source? Kay Panginoong Yesus? Dapat lang mga kapatid. Dapat lang na konektado ka sa Panginoon. Dapat lang na konektado ka sa source. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot na tanong, kung konektado tayo sa source, konektado tayo sa Panginoon, the question is, namumunga po ba tayo? Nagbubunga ka ba? Tanong may katabi mo, nagbubunga ka ba kapatid? Nagbubunga ka ba? Nagbubunga ba yung pagpunta natin dito sa church? Pag-aatid natin ng cell group? Pag-aatid natin ng Sunday worship every Sunday? Nagbubunga ba siya? Praise God mga kapatid, kung hanggang ngayon buhay ka pa, palakpakan mo si Lord sa buhay mo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sa tingin natin, hindi pa tayo totoong connected, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang ayusin natin yung ating relationship sa Kanya. Purihin ang Panginoon kung hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin tayo dito sa mundong ito.
Hanggang sa ma-realize natin na, uy, hindi pa pala ako. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Ibig sabihin, yung Panginoon natin, yung Diyos natin na nagbibigay ng pagkakataon sa atin, sobrang mahalaga ka para sa Kanya. Ibig sabihin, sobrang para sa Kanya, treasure din tayo upang makabalik tayo sa Kanya. Dahil nais ng Panginoon, gusto niya kapatid magbunga ka. Gusto niya ng Panginoon kapatid mag-grow ka. Magbunga tayo. Walang saysay kung 3 decades ka ng mananampalataya, 10 decades ka ng mananampalataya. May umabot na ba itong 10 decades na mananampalataya? Sino ang pinakabata dito sa atin? Wala, di ba? 10 decades ang pananampalataya. 10 dekada ka ng mananampalataya. Di ba? O kahit 100 decades ka ng mananampalataya, sayang ang tagal kung hindi totoo yung ating connection sa Kanya. May ginamit na halimbawa ang Panginoong Yesus sa Lucas chapter 13, verse 6 to 9. Ang sabi niya po dito, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang makita. Verse 7, dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. 3 years. 3 years ng pabalik-balik ang Panginoon. 5 years ng pabalik-balik ang Panginoon sa atin upang tingnan ang ating mga puso, ang ating buhay. Tapos wala siyang makitang fruit. Tapos ang magiging tingin na lang sa atin, pampasikip lang tayo dito sa simbahan. Dagdag lang tayo dito sa gastusin. Pagtangali, sino kumakain dito pagtangali? Pag next Sunday, konti na lang ang kumain dito, alam na. Di ba? 3 years na akong pabalik-balik pero wala akong makitang bunga sa punong ito. Kaya sabi niya, putulin mo na yan, nakakasikip lang yan. Pero alam niyo po yung kagandahan, si Lord lagi siya nagbibigay ng chance. Sabi niya sa verse 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Verse 9, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Mga kapatid, hindi bukas, hindi next week, hindi next month, hindi next year. Huwag na nating antayin pa ang susunod na taon bago tayo putulin ng Panginoon. Ngayon pa lang, kung ramdam natin sa sarili natin na nananatili nga tayo sa congregation na to, every Sunday, present ka, lahat ng series ng preaching ng mga pastors na pakinggan mo na, present ka palagi sa cell groups. Pag nagpipray ka, grabe pang pahibi-hibi mo, biyo ka naglulumpasay, pagulong-gulong ka pa. Pero kung hindi totoo na connected yung puso natin sa Panginoon, hindi tayo totoong connected sa source kay Jesus Christ, useless ang lahat ng bagay. Walang silbi. Walang silbi na masabihan tayo, wow, grabe ka naman brother, sister. Sa pagkakaalam ko, 20 years ka nang nandiyan sa simbahan na yan. Oo, ako pa. Pero bakit ganyan ang ugali mo? Ang sama-sama ng ugali mo. Bakit mapangmusga ka? Diba? Ibig sabihin, wala ring silbi na kasabihin na 20 years, 25 years na tayong natin sa simbahan kung iba ang nakikita sa atin.
Anong pinapaalala sa atin ng Panginoon sa hapong ito? Pinapaalala niya po sa atin na ang ating relationship sa Kanya, yung pag-connect natin sa Kanya, ay hindi lang ito nasasagot ng pag-join sa ministry. Kahit salihan mo ang lahat ng ministry dito sa simbahan, pero deep inside in our life, sa buhay natin, parang activity lang to. Parang activity, may magawa lang, kasi boring. Di yun. Dahil ang totoong magbubunga, yung pananatili natin sa Panginoon, na habang tumatagal tayo sa pananampalataya natin kay Lord, nakikita sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Nakikita sa atin yung kagalakan ng Panginoon. Na kahit na ano ba yung mangyari, di ba sabi niya, ang natili sa Panginoon ay may provision, na kahit na kinukulang tayo sa pangangailangan, sa pinasyal, pero ramdam natin na nandiyan si Lord. Ang feeling natin, ang yaman-yaman natin. Ganyan magpasaya ng puso ang Panginoon. Diba? Bakit? Kasi totoong nakakonek tayo sa Panginoon. Check natin yung sarili, nakakonek ba talaga ako? Totoo bang nakakonek ako sa source? Nararamdaman ko ba ang presensya ng Panginoon? Pinakikinggan niya pa ba ako pag tumatawag ako sa Kanya? O tulad ako ng isang electric fan na kahit nakasaksak na, kahit pindutin ng pindutin, hindi umaandar. May kuryente naman. May problema kasi, may dapat ayusin sa puso eh. May kailangan dugtungin, may mga naputol na wire, kailangan ayusin. Hiniling ko po sa bawat isa na tumayo po tayo. Diyan sa kinatatayuan mo po kapatid, pwede po nating sabihin kay Lord na bigyan tayo ng pagkakataon. Kung namamatian o nararamdaman natin sa ating sarili na, Lord, nandito naman ako. Kahit nga hindi Sunday, nandito ako. Halos naging tahanan ko na ang simbahan, ang SBC Converge, Lord. Pero bakit parang nararamdaman kong malayo ako sa iyo? Aminin natin yung kay Lord. And alam niyo, ang Panginoon, gagawa siya ng amazing things para muling maramdaman mo siya ng mas malapit. Sabi mo, Lord, gusto kong mamunga. Lord, gusto ko muling mapakinggan ka. Gusto ko muling maramdaman ka. Lord, gusto kitang mag-glorify. Lord, gusto kong masabing tunay na sumusunod sa iyo. Kaya tulungan mo akong manatili sa inyo, nananatiling na nagbubunga. Hallelujah, Jesus. Hingin natin ang kanyang patnubay. Bakit kailangan natin ang kanyang patnubay? Bakit kailangan natin ang kanyang tulong? Kasi po kapatid, sabi niya po sa John chapter 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Na kahit nandyan tayo, lagi tayo nakatayo, every Sunday nandyan nakatayo ka, every cell group nandyan ka, present ka, sa lahat ng activities nandyan ka, all the ministry, involved ka. Pero kung hiwalay ka sa Panginoon, hindi natin kayang gawin ang mga bagay-bagay. Hindi tayo magbubunga ayon sa nais ng Panginoon na bunga na makita niya sa ating buhay. Yes, Lord. Pray. Let us close our eyes and pray. Mag-pray ka kapatid. Hilingin mo sa Panginoon sa hapong ito, Lord. Hindi ko na pwedeng antayin ng bukas. Hindi ko na pwedeng antayin ng susunod na week, ang susunod na buwan, ang susunod na taon. Ngayon ko na, Lord, gusto, tulungan niyo po ako na isuko sa inyo ang aking sarili at magkaroon ako ng tunay na koneksyon. Lord, let us pray. Ama namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa pag-remind mo sa amin sa hapong ito, Lord God. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na nagtuturo sa amin upang i-check namin, Panginoon, ang status ng aming koneksyon sa inyo, Panginoon, Lord God.
Lord, kung nasa sitwasyon man kami ngayon, Panginoon God, na na-disconnect kami, Panginoon, Lord, help us, Lord God, na ma-reconnect kami muli, Panginoon, sa iyong presence, Panginoon. Dahil tunay po, Panginoon, na without you, Lord God, wala kaming magagawa, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, Lord God. Lord, nais naming mamunga. Lord, nais naming muling mapakinggan ka ng malapitan. Nais namin, Panginoon God, na maparangalan ka sa buhay namin. Lord, nais naming tawagin kaming tunay na nagsusunod sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo ko mo, Panginoon Lord God, kung ano yung mga gagawin namin. Na gumawa kami ng pagkilos upang kami, Lord God, ay manatiling nakakonect sa inyo, Panginoon Lord God. Na magkaroon kami, Panginoon Lord God, ng mga personal application sa iyong salita, Panginoon Lord God. Nang sa Lord God, manatili kami sa iyong presensya, Panginoon Lord God. Dahil ang salita mo, Panginoon, ang gagabay sa amin. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon Lord God, na maunawaan kung ano ang nais mo, Panginoon. Dahil ayaw namin, Panginoon, alisin mo kami. Ayaw namin, Panginoon, putulin mo kami, Lord God. Dahil ayaw namin, Panginoon, masunog, mapasaapoy, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kailangan po namin kayo, Lord God. Lord, I pray sa bawat isa na anumang, Panginoon, ang sitwasyon ng aming connection sa inyo, Panginoon God, ay mapagdesisyon na namin, Panginoon, na ayusin ito at isuko ang mga bagay sa inyo, Lord God. Nang sa gayon, Panginoon God, walang maging sagabal, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, maranasan namin ang bunga na ninanais mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. At magagawa lamang namin ito, Panginoon, kung kasama ka namin, Panginoon, Lord God. Yes, Lord God. Lord, salamat po. Wala kaming ibang itinataas sa lugar na ito. Wala kaming ibang ino-honor, Panginoon Lord, kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Kaya ano man mga bagay na aming narinig sa hapong ito, Lord God, ito'y aming pinapasalamatan at itinataas sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.